Sino ba ang ayaw ng ref sa bahay? Bukod sa isda at karne na binili ng iyong ina, dito rin ang bagsak na mga natitirang pizza, mga ulam, at yung favorite mo na ice cream na ayaw mong makita ng iyong mga kasama sa bahay. Ang refrigerator ay isa sa produkto ng modernong teknolohiya. Mula noong 1913, pinanatiling malamig na mga refrigerator ang mga pagkain sa ating mga tahanan. Ngunit hindi lahat ng pagkain ay nananatiling mas sariwa kapag ito'y inilagay sa loob ng ref. Halimbawa, pagdating sa mga prutas, gulay at iba pang mga grocery item, maaaring ito ang unang instinct na iimbak ang lahat sa refrigerator upang mas mananatiling sariwa ang mga ito hanggat maaari. Totoo, maraming pagkain ang nangangailangan ng malamig na imbakan. Ngunit ang malamig na hangin at temperature ng refrigerator ay maaaring makasama rin sa ilang pagkain inilalagay dito. Narito ang ilan sa mga pagkain na hindi dapat nilalagay sa ref. Saging. Ang saging ay naglalaman ng maraming mahahalagang sustansya at maaaring makatulong sa pagbaba ng timbang, panunaw at kalusugan ng puso. Subalit ang pang-imbak nito sa ref ang nagiging dahilan ng mas mabilis na maging kayumanggi ang mga balat nito. Maaari ring magbago ang texture ng saging pag ito'y nakaimbak sa ref. Para sa mas masarap na lasa ng saging, dapat itong panatilihin sa karaniwang room temperature lamang, lalo na kung nangangailangan ito ng karagdagang paghinog. Subalit kung mayroon kang sobrang hinog na saging na hindi mo naman alam kung ano ang gagawin, pwede kang gumawa ng banana bread o balatan at i-freeze ang mga ito para gawing smoothies. Tinapay. Bagamat sinasabing nakakatulong ang refrigerator na hindi magkaroon ng molds ang tinapay, ang halumigmig ng refrigerator ay kumukuha ng moisture mula sa tinapay. Ang paglalagay ng tinapay sa loob ng ref ay magpapatuyo nito at mas mabilis itong masira. Sa panaderya man o grocery store, ang tinapay ay hindi nilalagay sa loob ng ref. Ang pinakamabuting paraan upang iimbak ang lahat ng iyong mga tinapay ay sa isang kahon ng tinapay sa iyong kusina. Patatas. Walang dahilan para magtago ng anumang uri ng patatas sa refrigerator. Simple lang ang pag-imbak o pag-stock ng patatas. Ilagay ang mga ito sa iyong pantry. Mas mabuti sa isang basket o paper bag. Hindi mo iniimbak ng tama ang iyong mga patatas kung itatago mo ang mga ito sa loob ng refrigerator. Bakit? Dahil maaaring baguhin ng malamig na hangin ang lasa at texture ng patatas na maaaring makasira sa iyong paboritong recipe na potato salad, kamote o sweet potatoes. Tulad ng patatas, talagang hindi na kailangang gumamit ng mahalagang espasyo sa refrigerator para mag-imbak ng kamote. Maaari rin silang mas matagal kaysa karaniwan kung ito'y lulutuin kapag ito'y galing sa ref. Ang kamote ay nagtatagal ng mahabang panahon sa counter o sa isang malamig, madilim na lugar tulad ng basement o pantry. Apples. Kung gusto mo ng malamig na prutas, maaari mong palamigin ang mga to. Ngunit ang mga mansanas, mas mainam kung ito'y nasa karaniwang room temperature lamang. Ang malulutong na texture ng mansanas ay maaaring masira ng malamig na hangin sa refrigerator. Kapag nag-uwi ka ng sariwang mansanas mula sa grocery store, ilagay ang mga to sa isang basket ng prutas or bowl. Magiging okay ang mga to sa counter sa loob ng 1 o 2 linggo. Kamatis. Ang mga karaniwang kamatis ay hindi dapat itago sa loob ng ref. Ang malamig, mamasa-masa na kapaligiran sa loob ng ref ay maaaring makasira sa texture nito. Upang makuha ang pinakamasarap na lasa at katas ng iyong mga kamatis, panatilihin ang mga to sa isang room temperature. Ilagay ang mga kamatis sa isang bowl sa counter. Ganun lang kasimple. Bawang. Ang bawang ay mas maiging nakaimbak sa isang malamig at tuyo na lugar sa iyong kusina. Pwede itong ilagay sa isang aparador ng kusina, pantry, or malilim na sulok ng iyong countertop. Maraming tao ang nagkakamali sa pagtatago ng kanilang mga bawang sa ref. Ang paglalagay nito sa loob ay magiging sanhi ng pagkasira ng mga to at pagkawala ng lasa. Maaari mo ring ilagay ang mga to sa isang straw basket kasama ang iyong mga sibuyas. Honey. Huwag kailanman maglagay ng honey sa refrigerator. Walang dahilan para gawin ito. Sa nagyayelong temperature, ang honey ay maaaring mag-crystallize at tumigas. Tamang-tama ang temperature ng silid upang mapanatiling ganap na malapot ang natural na pangpatamis na to. Itago lamang ito sa isang malamig na lugar na malayo sa direktang liwanag ng araw at sa isang lalagyang mahigpit na silyado.
Coffee beans. Ang pinakamalupit na kaaway ng coffee beans ay hangin, init, liwanag at moisture. Bagamat may iba't ibang pananaw sa kung ang kape ay dapat na ilagay sa ref o hindi, ang pangunahing konsiderasyon ay ang kape ay sumisipsip ng moisture at mga amoy at panlasa mula sa hangin sa paligid nito. Dahil ito ay hygroscopic, ibig sabihin, madaling kumukuha at nagpapanatili ng moisture. Ang moisture sa refrigerator ay maaaring maging sanhi ng pagbuo ng condensation sa beans na maaaring makakaapekto sa lasa ng parehong giniling at buong beans. Para sa perpektong tasa ng kape sa bahay, itago ang iyong mga butil ng kape sa isang airtight na lalagyan sa pantry o mismo sa counter. Iwasan ang malinaw na mga canister na magbibigay daan sa liwanag at makompromiso ang lasa ng iyong kape. Avocado. Para sa perpektong pagpapahinog ng avocado, huwag iimbak ang mga ito sa refrigerator. Ang mga avocado ay dapat na nakaimbak sa room temperature hanggang sa maging ganap ang pagkahinog nito. Ang malamig na temperatura ay nagpapatigas din sa texture ng hinog na avocado na maaaring hindi mo magugustuhan kapag ito iyong kinain. Mayroong isang trick upang patagalin ang buhay ng mga sliced avocado. Kapag ito'y na-slice na, budburan ito ng kaunting lemon juice. Ilagay ito sa isang airtight na container bago ipasok sa refrigerator. Ang tip na ito ay maaaring makakatulong din sa iba pang mga pagkain upang ito'y tumagal din. Watermelon. Ang buong watermelon ay hindi dapat ilagay sa refrigerator. Napapanatili ang mas masarap at matamis na lasa ng watermelon kapag ito'y nakalagay sa normal na temperatura. Sa katunayan, ang mga pakwan ay maaaring magtagal sa loob ng 7 hanggang 10 araw sa isang room temperature. Ang pag-iimbak ng mga ito sa normal na temperatura ay maaaring makatulong na mapanatiling buo ang kanilang mga sustansya. Dagdag pa rito, kumukuha ito ng malaking espasyo kapag ito inilagay sa refrigerator. Subalit kapag tinadtad mo na ang watermelon, iimbak ang mga ito sa refrigerator sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Hot sauce. Maaaring mabibigla kang malaman na ang hot sauce kahit nabuksan na ay hindi kailangang ilagay sa refrigerator. Karamihan kasi sa mga ito, lalo na yung mga commercial na nasa bote, ay may halong suka at preservative upang mapanatiling sariwa ang mga ito sa loob ng ilang buwan o taon. Tulad ng iba pang mga pagkain, ang anghang ng sili ay mas malakas din kung ito ay nakalagay lamang sa isang room temperature. Sundin ang mga tips na to at mapapanatili mong mas sariwa at mas tatagal pa ang mga nasabing pagkain na bili mo sa palengke at grocery store. Hanggang dito na lang kaibigan. Kung nagustuhan mo ang tips na to, maaaring paki-subscribe, like at share na rin sa iyong mga kakilala. Hanggang sa muli!